Oh, okay. So, before ko actually, mga kababayan, before ko nilabas yung video ng pulburon video noong July 21, July 22 dyan sa Pilipinas during like hours before the SONA ni Marcos Jr., ay na-authenticate na yan. Tama ka, di ba? Sa Asia nga ang sabi ko dyan. Well, sabi mo na Singapore, yes. So, na-authenticate na siya. Okay? The problem with that authentication, nung nalaman ng company, okay, na forensic agency na yun, na nalaman nila na si Marcos Jr., yung subject, okay, hindi sila pumayag na i-release yung report. Oh. Okay? So, hindi pumayag sila na i-release yung report, pero sinabi nila na it's not tampered, walang editing, it's authentic, na yung video na yun is walang hindi kinat or kung ano pa mga dinistrong car or whatever. So it's authentic, it's genuine, it's perfect. And so ngayon, yeah, tuloy ko yung tungkol sa dito. So ngayon, sabi ko sa sarili ko, I want to prove to the people na may hawak ako, at least ako, kasi ayaw i-release yung paperworks doon ayaw nila i-release. So sabi ko, mga kababayan, I will try here dito sa Amerika. Nung time na yun, actually nung bago pa mag-July 22 dyan sa Pilipinas, talagang maraming na akong pinagkakausap. Nag-inquire na ako, ang dami kong mga agencies talaga na forensic agency, na in-email. So marami, siguro mga less than 10 or mga 8, ganyan. Na pinorward ko na actually sa kanila yung video. So yung iba sumagot, yung mga sumagot actually 4 lang, kasi yung iba doon ayaw nila. Kasi nga ang nasasangkot ay politiko. Okay? So politiko. So sabi ko, I have to kailangan may strategy ako, So itong result na ito, so hindi ko sinabi kung sino yung subject actually. Kung sino yung tao. Sabi ko, ang tanong niya sa akin, saan mo to gagamitin? So sabi ko, it's just personal kasi I just want to make sure na yung video ito ay authentic. Gusto ko lang naman malaman kung ito ba ay AI or edited or something. So wala na akong further explanation na I'm a vlogger, I'm ganito, I'm ganyan. Actually, hindi ako nagpakilala kung sino ako. Yung pangalan ko lang. Hindi ko sinabi kung ano yung ginagawa ko, kung ano yung connection ko dito sa usaping politika, mga ganyan. Kaya what do you call it? Yeah, ginawa niya yung process, ginawa niya yung analysis. So, actually, nag-antay pa ako ng couple of days kasi syempre, siguro busy sila at marami silang mga inaasikaso. Kaya, recently, pinorward na sa akin nga itong paper na ito. Pero nung pinarward niya sa akin, tuwang-tuwa ako kasi nakita ko, Admar is really authenticated from audio analysis to video analysis. Okay. At hindi lang siya yung katulad ng ginawa ng NBI na ginupit-gupit nila, nag-picture nila, binlow up nila, in-enlarge nila, tapos sasabihin nila, yung tenga, ganito, ganyan. Kasi yung mga matatilino natin mga kabataan, lalo na sa Pilipinas, ang dami po natin mga batang nag-aaral ngayon. Nag-aaral in terms of science, di ba? Yung mga ganyan, hindi po ganun mag-analyze. Nasasabihin mo lang, ang pinicturean mo, ito yung tenga niya, hindi nagmamatch. So dito mga kababayan, sa analysis na binigay nila ng forensic expert, 4 methods ang ginamit nila sa video analysis. Ito nga nabanggit ko sa vlog ko. Ito yung file structure analysis, GOP structure and frame analysis, or yung tinatawag na group of pictures analysis. So, I know yung mga nag-aaral ngayon ng forensic, alam nila itong anong pinagsasabi ko, entropy analysis, at ito nga yung visual analysis. So, dito talaga, dokumentado na yung video na ipinakita ko, Admar, ay authentic, which is, sabi nga dito sa conclusion, sabi niya dito, babasahin ko lang, after conducting a thorough analysis of the video file, I found no evidence of editing. The file exhibits consistent patterns and characteristics that align with an unaltered recording. This conclusion is based on the detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes. Yun yung final conclusion niya. So talagang ako bilang isang
na atasan ng tadhana na magsabi ng katotohanan sa mamamayang Pilipino, hindi po ako magsisinungaling sa inyo at itong authentication na ito ay i-present sa inyo para malaman ninyo at baka sakali po kayo ay matauhan at ang expert na ito dito sa Amerika, graduated from UC. Anyway, mga kababayan, kasi tinanong ko siya kung ano yung background niya actually. Pero ayoko na mag-divulge mismo dun sa background niya. Baka susugin pa ng Malacanang. Baka susugin pa nila, So, napatunayan natin na mali ang NBI, mali ang DND, mali ang Rappler na sinasabi nilang face swap, mali ang gobyerno ni Bangag na ito ay deepfake. So, eksperto na po ang magpapatunay. Then, it's up to them kung paano sila ngayon naghanap ng ekspertong totoo kung sa Amerika man. Kasi sa Pilipinas, walang eksperto dyan dahil nababayaran. Kung may marunong man dyan, at least merong isa, dalawa na lumabas talaga na forensic analyst na gagawin niya yung kabutihan, gagawin niya yung unbiased analysis. But I challenge this government kasi tinakot nila ako, Admar, At hindi lang ako, yung ang mga tao na kapag nag-share daw nitong video na inilabas ko na deepfake o AI, sila daw ay hahabulin nila or kakasuhan nila. Kaya nga sabi ko, nasa na yung kaso nyo? Actually, I'm excited for them to file a case against me, not them Marcos Jr., para ma-present ko to sa korte kasi willing mag-testify yung forensic expert sa korte. Sabi niya, if you need me, sabi niya kung kasuhan ka or something, part yun ng service niya. Pero kalaunan ba niya, alam na niya kung sino yung involved? Actually, sinabi ko lang politiko. Okay. Hindi ko talaga sinabi na hindi ko talaga sinabing presidente. Sinabi ko lang politiko. Baka ngayon, nag-google yan ako sino. Yeah. Pero wala kang plano na gusto mong paimbestigahan ito? Ito, legit itong kumbaga itong mga ipinipresenta na ebidensya, maimbestigahan ito at maibigay din yung mismong mga dokumento. Well, kung meron mag-imbestiga sila dahil nasa kanila yung burden of proof. Ang nasa gobyerno, sila yung may kapangyarihan to do that. Diba? Sila yung may kapangyarihan para sabihin sa taong bayan, dapat nga panagutin nila ako kung nagsasabi ako ng kasinungalingan. Kasi yun yung unang sinabi nila na nataranta sila na talagang lahat sila na debunk AI yan, deepfake yan, and we will prosecute kung sino man yung nagpapakalat yan at inalerto pa nila yung taong bayan na kayong mga mag-share nito, mananagot kayo sa batas. Diba? So kung sila ay concerned, kung sila talaga ay kung sila ay naniniwala na ako ay nagpapakalat ng kasinungalingan, ito ay deepfake, then I challenge Marcos Jr. to file a case against me here in the States na sasabihin niya na si Maharlika, yung babaeng yan, ay nagsisinungaling na sinasabi niya ang video na ito ay authenticated. Kasi the only forum o platform na pwedeng magbakbakan kami ng aming katotohanan talaga ay ang korte. Kasi syempre, Admar, hindi naman aamin sila na hindi naman nila aayunan to na authenticated yan. Kitang-kita mo naman yung mga sagot ni Marcos Jr., di ba? Nandyan na yung manifestation, the way na magsalita siya, nandyan yung epekto ng ipinagbabawal na pulburon. Dumating na nagsalita na si Miss Cathy Binag, na mismo sinasabi ng eyewitness na ito na ilang pagkakataon nakita niya si Marcos Jr. kasama yung ex-partner niya, si Tony Boy Florendo, ay sumisinghot ng white powdery substance at nakita pa nga dito, minsan sabi niya, hindi na nila nararamdaman dahil sila'y high na high, tumutulo na yung dugo or may mga residue na naiiwan dito. At mismo doon sa araw ng kagitingan, nakita ng mga PSD at ng mga magigiting nating mga officers na merong pulbo na naiiwan dito kay Marcos Jr. habang may seremonyas. Ang tanong ko sa taong bayan, tawas ba yun? Ano yung galing sa kilikili niya dahil bigla siyang gumanon? Yun naman I mean. Pero katakataka rin, Maharlika, dahil nung nailabas yung video, hours lang yung pagitan Nagbigay agad ng statement ang DND secretary at ang DILG secretary. Tapos kinaumagahan din ata or the next day, meron na agad sila na statement with pag-aaral daw, forensic examination.
Pero Yes. nung nagbanggit itong si Cathy Binag ng detalyado sa dalawang interview mo sa kanya, detalyado yung mismong mga interviews. Yung kasi mako-question mo kung general statement lang eh. Pero kung naikukwento niya, maaaring may bigat talaga yun. Bakit wala din tayong narinig na, di ba? Well, obviously, nagbe-brainstorm pa sila kung paano nila i-counter yung sinabi ni Cathy Binag. Kasi, very reliable. Sabi ko rin sa Cathy, eyewitness siya. At siya ay ex-partner nung BFF o kasama ni Marcos Jr. sa Voltis 5. Diba? Yung sinasabi ni Cathy. So, napakahalaga ni Cathy bilang isang witness. Kasi, di ba, pag nasa korte ka, titignan mo yung background ng mga nag-witness. Ano ba ang background dito? Ang sinasabi niya na kesyo, ex-partner niya, itong kasama ni Marcos Jr. So, isa yun sa mga patutunayan, totoo bang ex-partner niya? Which is, nakikita naman natin yung mga previous interviews at naging chief of staff mismo itong si Cathy Binag ito ni Boy Florendo. So, ibig sabihin, ang eyewitness, mabigat at may eyewitness nga siya, mga babayan. So, isa yun sa mga pagpapatibay na qualified and authentic and legit si Miss Cathy Binag. Kasi experience niya mga proof na ipakita sakaling ito ay kailanganin kung man yan. So, yeah. Oo. After nitong naging di ba naalala mo, naumpisahan na itong investigation doon sa dokumento ni Jonathan Morales, di ba? At sinabi na merong masusundan pa ito kasi meron niyang ipapatawag. Di ko lang alam kung anong nangyari. And sa panay mo ba kay Cathy Binag, nabanggit ba niya na willing din siya na humarap sa Senado or Senate inquiry? Yes, mga kababayan, he's willing to testify. Actually, I challenge Sir De La Rosa na buksan niya muli itong PIDEA leaks. Kasi buo na yung pangyayari. 'Di ba doon sa PIDEA leaks, ang pinag-uusapan na lang natin doon noon na yung salaysay ni Morales na yes, may isang informante na lumapit sa kanya na sinasabi na si Marcos Jr. ay sumisingot, hindi lang sumisingot, kundi may 5 pictures, okay, na pinakita sa kanya. Then, hindi nakita hindi eyewitness si Morales PIDEA agent siya So, ang eyewitness yung testigo. So, ngayon, mga kababayan, this time, after that, hearing, itong isang testigo, yun nga, eyewitness, mismo sabi niya na witness niya. Nakita niya hindi lang isang beses, kundi maraming beses at hindi na lang si Marcos Jr. ang involved. Marami. At ito ang mga to, katulad ng ex-partner niya, o dating congressman. Then, kasangkot itong 2 anak ni Marcos Jr. na nagbabangag din, na nagpupulburo. Not only that, mismo itong First Lady na nag-alok sa kanya ng white powdery substance o tinatawag kong pulburon. Ang sabi sa kanya, do you want? Tapos sabi niya, what is that? Diba? Sabi niya, sinabi nga yung pulburon. Oh, no. Sabi ni Cathy, I don't do that. Oh, why are you here? Diba? Yun ang sabi ni Lisa. So, hindi yun hindi yun dapat baliwalain ni Senator Bato at ng Kongreso at Senado kung sila ay para sa Pilipino. Baliktaran natin yung pangyayari. Baka kung ang sinasabi ni Cathy dito, kunyari si Pangulong Duterte, ay baka mabilis pa sila sa 4:00 para magpatawag ng Senate hearing. Kung si Pangulong Duterte o si Inday Sara to, baka pinagpipiestahan na ngayon ng media. Pero look at the media. Diba? Most of them, tahimik. Kayo na lang. Thank you sa The Manila Times at iba pang mga mangilan-ngilan na nag-uulat dito. Pero bakit sila tahimik? So the fact na tahimik itong Kongreso, and I hope, I'm giving the benefit of the doubt to Senator Bato na talagang mag-camp up sa investigation. Okay, dito. Dahil nandito na yung eyewitness So dapat ituloy niya kasi walang closure yung PIDEA leaks. Kasi hindi niya pa napapatawag si Lisa Marcos
at si Kumar, si James Kumar, na pinakamahalagang resource person sana na magpapatunay doon sa video na ipinakita ng ni Morales na meron kinasabwat si Lisa at si Kumar na tao para bayaran si Morales para wag nang magsalita dahil kung hindi papayag si Morales, pwede siyang gurgurin, pwede siyang atakin sa puso o sa gasaan. Hindi ba yan importante sa mga senador natin o sa mga kongresista? Tsaka Maharlika, yung ganyang, kung maalala mo, nung panahon na inimbestigahan yung sinasabing EJK, doon sa Davao daw, yung Davao Death Squad, nung nagkaroon ng di ba, nag-testify, pinagpiestahan agad yon. 'Di ba, ng media, talagang tinalakay na nakita natin doon yung mga pulis daw, dating hired killer daw, si Matubato. Maraming mga nami-mention doon na sumikat nga, no? Nakilala. Pero bakit ito na meron ding bakit wala tayong naririnig? Yan yung mga katanungan. I know. Yeah, yan ang mga well, actually yan alam na naman mga taong bayan bakit hindi nila ginagawa. Kasi mga kababayan, nung panahon ni Pangulong Duterte, even Congressman Pulong Duterte, 'di ba, subject to attend doon sa hearing at pinahubad-dubad pa doon, 'di ba? Ang sabi noon sige, tanggalin mo yung damit mo para ipakita mo yung tattoo mo or something, 'di ba? Ano ba 'yon? Basta may term, I forgot. But anyway, dito nag-uumapaw na, naghihiyaw na ang mga testigo. Naghihiyaw na itong authenticated, okay, na mga papel na ito. Sabi ko, pwede nilang kasuhan si Morales kung nagsisinungaling. Pwede din nilang kasuhan si Cathy B kung sinungaling. Mga kababayan, pwede nilang kasuhan si Morales kung yun ay gawa-gawa lang ni Morales na may lumapit sa kanya na witness na inireport si Marcos Jr. Tsaka wag na tayong lumayo. Mismo ang dating Pangulo. Yes. Diba? Yes, exactly. Dating Pangulo, tama ka. Kasi nung una, during the campaign, although hindi pa pinangalan ni Pangulong Duterte, but nung January 28 this year, nung nag-launch ng Maisog, si Pangulong Duterte ang unang-unang nagsabi na dating opisyal ng gobyerno at presidente pa na ikaw nabanggit din ni dating senadora Nikki Cosete. Tapos yung yung pinaslang na broadcaster. Si Percy Lapid. Si Percy Lapid. So, kumbaga, ang nangyayari ngayon, nahati na yung bayang Pilipinas. Nandun pa rin yung mga naniniwala sa kanila. Nandun na yung nawawala na ng tiwala. Kaya, kumbaga, pag gusto mo na mapag-isa ang Pilipinas muli at magtiwala sa kasalukuyang administrasyon, bakit hindi na lang gumawa doon ng hakbang sa punto na mapapaniwala mo yung taong bayan sa pamamagitan ng lehitimo, talagang maipakita mo ay dadaan ka sa isang kapani-paniwalang hair follicle drug test. Kasi halimbawa, pag nagawa niya yan at nag-negative, taob kayo lahat ng mga kritiko ng administrasyon kung nagawa na niya. Di ba? Pero, that's true, Admar. Pero I doubt it na mag-negative yan unless na ito ay altered. Okay? Kung yan ay honest to goodness na hair follicle test, mga kababayan, at open at yung open sa media lahat. Televised. Pagputol ng buhok hanggang sa tututukan yung camera, pati yung equipment na gagamitin hanggang sa lalabas yung di ba ang lakas na yan, sa Bisaya pa, pangsagpa sa mga kalaban. Di ba? Pangsampal sa mga kalaban. Oo, kung mapapatunayan yung magne-negative siya, di ba? Alam mo, tama ka Tama yung mga nananawagan talaga dyan at ako din. Alam mo, pag ginawa niya yan, baka tumahimik na ako. Kasi mapapahiya ako Di ba? Pero sabi ko nga sa iyo, papaputol ko yung alindog ko kung siya ay papaputol ko yung alindog ko kung siya ay mag-negative. Paano mag-negative yan?
recently lang, April, araw na kagitingan. April, May, June, July, August na tayo ngayon, di ba? Andyan pa yung presence ng white powdery substance na nakita, di ba? Worldwide pa yun, televised yun eh. So I doubt it na magdi-negative yan. Tama ka, kasi kung talagang hindi siya nagdodroga, hindi siya nagpulburon, napakadali lang gawin yan. Nasa kanya lahat ng resources. Hindi na niya mga kababayan. Hindi na niya kailangan mag-imbestiga laban sa mga Duterte. That's true. Diretso na agad, di ba? Yeah. Sabi ko, pahiya kayong lahat. Eto. Pero bakit nga gagawin yan? Di makalaboso sila kasi ngayon, hindi na lang si Marcos Jr. ngayon ang subject for panawagan na magpa-hair follicle test. Ang asawa niya, ang dalawang anak niya na binanggit ni Cathy Binag. Buong pamilya, imagine nyo, yung gumahawak ng pondo ng bayan ay isang Addictus Benedictus. Sabi ko nga kanina, bago ako nag-live dito, mga kababayan, tayong mga magulang, di ba? Ang tinuturo natin sa mga anak natin, habang lumalaki sila, high school, lumayo kayo sa bisyo. Kahit sigarilyo, kung anong mga pinagbabawal na gamot, alak, huwag muna kayo mag-ganyan-ganyan. Di ba? Hanggang college, anak, huwag kayong mag-engage sa ganyan. Paano ngayon, kaya sabi ko dito sa mga tao, really, gusto nyo bang pamunuan kayo nitong drug, itong Addictus Benedictus, na nasa kanya yung budget, tapos yung kinabukasan ng mga Pilipino nakasalalay sa gobyerno. Kasi nasa kanila yung pera ng gobyerno ay ng taong bayan, di ba? So pababayaan na lang nila? Oo. Pero ito, Maharlika, meron panukalang batas si Congressman Pulong. Every 6 months, lahat ng mga elected official, pati appointed official, ay isa sa ilalim sa hair follicle drug test. Hanggang sa, pati presidente, hanggang sa pinakamababang posisyon, basta ikaw ay elected, at appointed officials every 6 months. Tapos, inuobliga pa na lahat ng mga lalahok sa mga halalan, dapat naka-drug test din. Hair follicle na klase ng drug test. Kasi nga, di ba, pag nag-apply ka ng security guard lang, grabe na yung mga requirements. Ito ba ay pabor ka ba dito? At tingin mo uusad ito? Number one, of course, pabor na pabor kasi nabanggit ko rin yan. At thank you kay Congressman Pulong Duterte dahil narinig niya yung panawagan natin lahat, not only me, lahat na dapat talaga undergo sila sa ganyang klaseng test. So, dapat nga si Congressman Pulong, siya yung lead by example. Sila Inday Sara, silang lahat na magkapatid. Sabi din ni Mayor Baste sa podcast niya, sabay sila, kasama daw yung anak. Sabay sila. Kasama si Sandro. Oo, yun diba? Kasi magandang challenge siya. Nauna na nagpa-hair follicle si Congressman Pulong. Tapos na? Oo, nagpa-hair follicle siya. Meron siyang video nun at kinunan din siya. So talagang malalim yung hugot. Pa-send naman sa akin, hindi ko nakita. Good. Ngayon, eto na ngayon yung challenge sa kanila. Well, dito sa batas na ito, napakaganda yan. Tama ka. Kung yung mga nag-a-apply na service crew, gwardiya, di ba, may mga ganyang test na nare-require. How much more yung mga hahawak ng pondo ng bayan? Tama. So parang tayong mga ordinary like guards, mga ordinary Filipino, sobrang siniscrutinize yung ating, kung gumagamit ba tayo ng ganyang pinagbabawal. Pero itong mga politiko, okay lang. More on, sila dapat talaga ang nire-require sa ganito kasi nakasalalay sa kanila yung kinabukasan ng bayan. The question, sabi mo kung uusad ba ito? Yun ang isang malaking challenge. Dahil nga, syempre, sino ba ang Speaker of the House? Di si Romualdez, si Tambaluslos, at pipirmahan niya ng Presidenteng Bangag. Tapak na siya ay user. I don't think na uusad yan hanggat sila yung nakaupo. But I am looking forward. Na once na matapos na sila by whatever means, pag hinadyak ng Diyos na mawala sila, for sure uusad yan. Oo, kasi nagpa-poll question nga kami. Lahat talaga ay suportado ito. So kung hindi ito susuportahan ng mga sinasabing representante ng taong bayan, di ba yung magdalawang isip na kayo kung pipiliin nyo ba yung inyo pong mga representante ko ng taong bayan at mga mambabatas. That's true. Kasi mga kababayan, kung ikaw ay matinong lingkod bayan na tinatawag, ikaw ay matinong kongresista, matinong senador, dapat na pasado na kaagad yan eh. Dapat yan mabilis.
Di ba? Dapat within 1 week, kung ako lang, papasa ko na lahat yan. I mean, kung ako papasa, bakit, sino ba makikinabang dyan? Bayan. To ensure the health and safety ng ating, not only doon sa mga politiko, di ba? Concerned din tayo sa kanilang health. Di ba? Mas maganda yung zero, yung free sila from that pulmoron substance. Ano yung diba? kaibahan doon sa mga nire-require ng mga pulis na mag-undergo ng mga ganyan, doon sa mga security guard at iba pang mga empleyado? Di ba? Di ba mas more na dapat yung namumuno ang dapat free mula sa illegal na droga? That's true. Yeah, exactly. Kaya nga, dapat talaga, kasi kung hindi nila isusulong ito, alam nyo na yung sagot.